Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Nagpapatuloy tayo sa isang napakabiyayang panahon ng paghahanda sa pagsilang ng ating Mesiyas. Ngayon ay nasa ika-5 araw na tayo ng ating Misa de Gallo. Kaya naman patuloy nating ihanda ang ating puso at diwa sa kanyang pagdating. Kaya hindi naman sa banal na misang ito, ihanda natin ang ating sarili upang tayo maging karapat-dapat na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Ahaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo, sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo ang rin. mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagalumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay niya sa kanya ang trono ng Diyos. Ibibigay ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Ang tanong ni Maria. "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak ni si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya at sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ng iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. sa muli po, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Magandang umaga po, Father Ariel. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa kalighatian na ng Misa de Gallo. Nasa ika-5 araw na tayo. Sino po dito ang naka-5 umaga na ng pagsisimbang gabi? Ayan. Sinong naka-4? Ayan. Sinong wala pa ni isa? Lahat nakaisa na. Ano po? Mga kapatid, simula bukas, medyo ibahin ninyo ang pagbibilang. Bukas, kung makakasimba ulit kayo, ay sabihin ninyong 3 na lang. Doon naman tayo sa padulo. Ano po? 3 na lang. No? Tapos, sa susunod, 2 na lang. Sa susunod, 1 na lang. At hindi ninyo mamamalayan na nakasiyam na pala kayo. Ngayon ay pinagninilayan natin ang kahangahangang misteryo ng pagpapahayag ng anghel. Yaong banal na sandali nang nagpakita si Anghel Gabriel kay Maria at sa pamamagitan niya ay sinimulan ng Diyos ang dakilang plano ng kaligtasan sa sanlibutan. Hindi lamang ito isang kwento ng nakaraan.
Ito ay buhay na huwaran kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay hanggang ngayon. Ang panawagan ng Panginoon, nagsimula ang pagpapahayag ng anghel hindi sa tugon ni Maria, kundi sa inisyatiba ng Diyos. Maganda pong matandaan natin yan. Nagsimula ito hindi sa inisyatiba ni Maria, kung hindi sa inisyatiba ng Diyos. Ipinadala ng Diyos si Gabriel sa isang dalagang taga-Nazaret, isang dalagang karaniwang babae sa paningin ng mundo. Walang asawa, walang pangalan, mula sa maliit na bayan, ngunit sa mata ng Diyos, siya ay pinili. Ang mga salita ng anghel ay banayad, ngunit makapangyarihan. Matuwa ka, puspos ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bago pa man maunawaan ni Maria ang hinihingi sa kanya, ipinaalaala muna kung sino siya sa paningin ng Diyos. Kung sino siya sa paningin ng Diyos, pinagpala at minamahal. Laging ganito ang Diyos magsimula. Nagsisimula siya sa pag-ibig, sa biyaya, at pagkatapos ay sa pagtawag. Tayong lahat ay tinatawag din ng Diyos sa ganitong paraan. Maaaring wala tayong marinig na anghel o makitang pangitain, ngunit sa katahimikan ng ating puso, sa mga pangyayari sa ating buhay at pangangailangan ng mundo, tayo ay tinatawag niyan Diyos. At tulad ni Maria, madalas ding naguguluhan. Sino ako, Panginoon? At bakit ako? Ngunit hindi tinatawag ng Diyos ang marunong at karapat-dapat na. Ginagawa niyang karapat-dapat ang kanyang tinatawag. Uulitin ko po, ginagawang karapat-dapat ng Diyos ang kanyang tinatawag. Siya ang unang nagsasalita, siya ang unang lumalapit. Tinutulungan niyang magampanan ng karaniwang tao ang pambihirang misyon. Nakikinig ba tayo sa Kanya? At maganda mga kapatid, na mapakinggan natin na kailangan tayo ng Panginoon. At ito rin ang magandang tinig na ating marinig ngayon. Matapos batiin si Maria, sinabi ni Gabriel ang mensahe. Siya'y maglilihit, magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin siyang Jesus, anak ng kataas-taasan, isang napakalaking misyon. Ngunit higit pa ito sa isang paanyaya. Ito ay pahayag na nais ng Diyos na kumilos sa pamamagitan niya. Lagi ko pong sinasabi mga kapatid, mas maiintindihan natin ang kahalagahan o ang kahulugan ng mga pagbasa sa banal na kasulatan at sa ating ebanghelyo ngayon kung mas palalawakin natin ang ating imahinasyon. Isipin po ninyo ito, ang makapangyarihang Diyos ay piniling umasa sa isang dalagitang taga-Nazaret upang ipanganak ang kanyang anak sa mundo. Hindi niya nilabag ang kalayaan ni Maria. Naghintay siya ng kanyang kasagutan. Sabi nga po, kahit si Anghel Gabriel ay kabado. At sabi din ng ilang mga scholar, ang langit ay tumigil dahil hinihintay ang tugon ng mahal na Birheng Maria. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Kailangan tayo ng Diyos hindi dahil may kakulangan siya,
kundi dahil pinili niyang makipagtulungan sa atin. Nais niyang gamitin ang ating mga kamay, ang ating tinig, ang ating buhay upang dalhin si Kristo sa mundo ngayon. Madalas nating itanong, bakit hindi kumikilos ang Diyos sa harap ng paghihirap, karahasan at kalungkutan sa mundo? Madalas natin itong tinatanong. Ngunit baka mas magandang itanong o tamang itanong, bakit hindi tayo tumutugon sa tawag ng Diyos upang maging kasagutan? Bakit hindi tayo tumutugon sa tawag ng Diyos upang maging kasagutan? Sapagkat mga kapatid, kailangan tayo ng Diyos upang dalhin si Kristo sa ating pamilya, sa ating paaralan, sa trabaho, sa simbahan, at sa pamayanan. Ang pagpapahayag ng anghel ay hindi isang pangyayaring minsan lamang nangyari. Nangyayari ito tuwing magsasabi ng, "Oo, Panginoon, dadalhin ko si Kristo sa mundo." Hindi ibang tao, hindi bukas, hindi kapag handa na ako, o hindi kapag mas banal na ako, ngayon mismo. Ito ang tinatawag sa Grego na Kairos. The time is now. Kaya, magandang tungod natin, handa akong ipadala. At dumating ang tugon ni Maria, ang mga salitang nagbago ng kasaysayan. Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. At ang planong kaligtasan ng mahal na Diyos ay nagsimulang magkaroon ng katuparan. Hindi niya lubos na nauunawaan. Nagtatanong siya, may mga pangamba siya, ngunit sa huli, ibinigay niya ang sarili ng buong buo sa Diyos. Sumunod siya at sa sandaling iyon, ang salita ay naging tao. And the Word was made flesh. John 1:1. Nagsimula ang pagpakatawang tao hindi lang sa kanyang sinapupunan, kundi sa kanyang pananampalataya at ganap na pagtitiwala. Sa mundo ngayon, madalas ituring na kahinaan ang pagsunod. Ngunit sa kaharian ng Diyos, sa mata ng Diyos, ang pagsunod ay daan patungo sa kadakilaan. Ang pagsunod ni Maria ay hindi bulag na pagpapasakop o yung tinatawag nating blind obedience. Ito ay aktibong pagtitiwala. Hindi niya sinabing, pag-iisipan ko muna. Ang sabi niya, handa po ako, ipadala mo po ako. Ito rin ang tawag sa atin mga kapatid. Lumipat mula sa takot tungo sa pananampalataya, mula sa pag-atubili tungo sa pagtitiwala, mula sa pagtawag tungo sa misyon. At ang hinihingi sa atin ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, maaaring ito ay bukasyon, buhay relihiyoso, pag-aasawa o pagpapari. Maaaring ito ay bagong tungkulin sa pamilya o komunidad o simpleng katapatan sa maliliit na ating gawain araw-araw. Ano man ito, huwag mong ipagpaliban ang iyong oo. Hindi hinintay ni Maria na maintindihan ang lahat. Sinabi niya ang kanyang oo at ginawa ng Diyos ang imposible. Sabi nga po sa Latin, fiat, narito ako Panginoon, mangyari nawa
sa akin ang iyong salita. Ito ang tugon niya ng pag-ibig na unang umibig sa atin at sa mahal na Birhen. Kaya lagi ko pong inuulit ang sabi ni Pope Benedict XVI tungkol sa pananampalataya. Faith is a human response of love to the God who first loved us. Ang pananampalataya ay tugon natin ng pag-ibig sa Diyos na kung saan siya ang unang umibig sa atin. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, ang pagtugon ng mahal na Birheng Maria sa plano ng Diyos ay magiging katuparan ng ating kaligtasan. Halina at hingin nating patuloy nating makita ang palatandaan ng pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Simbahang Katolika, upang sa paggabay ng Espiritu Santo ay maakay ang sambayanan sa landas at aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang mga palatandaan ng pagkalinga ng Diyos ang umiral nawa sa buhay ng mga mamamayan, na ang isusulong ay ang pagpapaunlad ng kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa abang kalagayan, dulot ng kawalang katarungan, karamdaman, at yaong mga nasa bilangguan, upang makarating nawa sa kanila ang walang hanggang paglingap ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamilya, na bumubuo sa ating parokya at pamayanan, upang maging bukas nawa tayong maging kasangkapan ng Diyos sa pagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos at Ama naming mapagkalinga, tinig ng kagalakan at pag-asa ang aming mga puso upang panabaykan namin ang mga biyayang dala ng darating na Mesiyas sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Birheng Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpakanap sa pagkabirhen ay magpakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging inay ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming pinahayag na namatay ang iyong anak.
Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at iadiyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, ang Mesiyas na isisilang sa piling natin. Mapapalad ang mga inaanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
atin pong isasagawang second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ngalan mo ay buhay, makipamayan kang ganap sa iyong bayan. Ang puso namin ay naghihintay. Pagkalipin palitan mo ng kalayaan. Nakahanda na daranan ng Panginoong Diyos ng kabayaan. Dilim ng pag-asa, kagalakan. Ang iyong pagdating ay aming inasal. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng yubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalwa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng simbang gabi tuwing 5 ng hapon, maliban kong linggo na 6 ng gabi, at ng Misa de Gallo tuwing 4 at kalahati naman ng madaling araw. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa at mangyaring magabayan ng mga schedules na nakapost sa ating FB page. Sa mga misa pong ito ay hinihikaya tayong mag-alay ng mga goods gaya ng bigas, dilata, noodles na ating ibabahagi sa mga kapatid nating nangangailangan ngayong Kapaskuhan. Sa darating na December 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito,
mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Patuloy nating ipinagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na kaagad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Para po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Gayon din po mga kapatid, narito po ang ating mga seminarista na magkakaruling sa atin. Ano po? Natutuwa po ako dahil kapag nakikita ko sila, sila na yung mga susunod sa aming mga senior citizen na. Naaalaala ko lang po ang sabi po ng isang matandang pari, ang kagandahang loob ay hindi tungkol sa makapagbigay tayo ng kung ano ang labis sa atin. Ang kagandahang loob ay yung nagbibigay tayo na nararamdaman natin na may nababawas sa ating bulsa at nasasaktan ang ating bulsa. Kaya ari pong mga ari ay inyong tutulungan sa inyong kagandahang loob. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una po, nais po naming magpasalamat dahil napaunlakan po ang aming pagnanais na maghandog ng aming mga awiting pampasko sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kami nga po pala mga seminarista mula sa Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales na matatagpuan po sa Marawi, Lipa City. Kung inyo pong napapansin, kami po ay kakaunti na. Kaya naman po kami nandito para po kami manghikayat at kami po ay madagdagan. At ngayon pong umaga, kami po ay may dalawang sadya. Una po, kami po ay maghahandog ng pampaskong awitin. Pangalawa po, upang manghikayat ng mga batang lalaki upang subukan ang buhay seminaryo. Una po, ang aming makakalap po sa aming napangarolingan ay ilalaan sa pagsasaayos ng istruktura po ng aming seminaryo. Ang inyo pong bukal na pusong pagbibigay ay aming pong ikagagalak. Gayun din po, kami po ay nanghihikayat ng mga batang lalaki na pagnilayan at damdamin kung sila'y tinatawag ng Diyos sa daan at buhay ng pagpapari. Para po sa ating mga nagnanais na magpari, maaari po kayong mag-entrance exam sa aming seminaryo. Bukas po ang aming seminaryo ngayong darating na Enero. Tuwing Sabado, maliban lang po sa huling Sabado ng buwan, 9 a.m. to 11:30 a.m. Kami po ay tumatanggap ng incoming grade 11, grade 12 graduates, and college undergraduates. At kung kayo po ay may karagdagang katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming Facebook page, St. Francis de Sales Major Seminary, IF Arch Lipa. At ang nais po namin pabaon sa mga gustong subukan ng buhay na pagpapari, pag po nating babaluhin ang tawag po ng Diyos dahil ang ating puso po ay magiging payapa kung tayo magpapaubaya. Naway sa amin pong pagkanta, amin pong maipadama ang diwa ng pag-asa ngayong Kapaskuhan. At ang una po naming awitin ay maaari po kayong makaramdam ng kalungkutan, pero ang nais po naming ipakahulugan ay na ngayon pong Pasko, ating pong pinaghahandaan ang pagdating ni Jesucristo. Maraming salamat po.
At ang pangalawa po naming kakantahin ay original pong komposisyon ng aming kasimitista. Sana niyo pong magustuhan at meron po kaming Christmas ID, ipa-flash na lang po sa ating mga TV screens. Thank you po. Katulad ng mga tala, sa bawat ngiti may liwanag ang nadala. Pag-ibig ang simula, ito ang gusto ng pag-asa. Hawak kamay at sabay nating harapin ang pinagsalubungin. Ngayong Kapaskuhan, sama-samang magbigayan ang pag-asang dala ni Cristo sa bayan. Huwag nang mahanda, problema isang tabi mo na. Bawat buhay papalitan ang saya sa Pasko ng pag-asa. Dinig na ang tunog ng kampana, para bang isang panyaya. Sama-sama ang buong pamilya sa galak at saya. Ito ang Pasko ng pag-asa. Ngayong Kapaskuhan, sama-samang magbigayan ng pag-asang dala ni Cristo sa tanan. Huwag nang maranda, problema isang tabi muna. Bawat buhay papalitan ng saya sa Pasko ng pag-asa.
niyo pong napanood ngayon ay yung live. At ngayon naman po, papanoodin po natin yung aming pong hinandang video clip, ang aming pong Christmas ID. Thank you. Katulad ng mga tala, sa bawat ngiti may liwanag ang nadala. Pag-ibig ang simula, ito ang Pasko ng pag-asa. Hawak kamay at sabay nating harapin bagong umagay ang pinagsalubungin. Ngayong Kapaskuhan, sama-samang magbigayan ang pag-asang dala ni Kristo sa tangan. Huwag na mamanda, problema isang tabi mo na. Bawat buhay papalitan ang saya sa Pasko ng pag-asa. Dinig na ang tunog ng kampana, para bang isang panyaya. Sama-sama ang buong pamilya sa galak at saya. Ito ang Pasko ng pag-asa. Ngayong Kapaskuhan, sama-samang magbigayan ng pag-asang dala ni Kristo sa tanan. Huwag kang mangamba, problema isang tabi muna. Bawat buhay papalitan ng saya sa Pasko ng pag-asa. Hawak kamay at sabay natin
sa Ngayong Kapaskuhan, sama-samang magbigayan at pag-asang dalan ni Kristo sa tanan. Huwag kang mangamba, problema'y isang tabi muna, bawat buhay papalitan ng saya. Ngayong Kapaskuhan, sama-sama magbigayan at pag-asang dalan ni Kristo sa tanan. Huwag kang mangamba, problema'y isang tabi muna, bawat buhay papalitan ng saya. Sa Pasko ng pag-asa, ngayong Kapaskuhan, sama-sama magbigayan at pag-asang dalan ni Kristo sa tanan. Huwag kang mangamba, problema'y isang tabi muna, bawat buhay papalitan ng saya. Sa Pasko ng pag-asa. Mula sa kabuuan po ng aming komunidad, Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales, nais po namin magpasalamat sa mga nagnanais pong tumulong at mga nagnanais na magpari. Pakipag-ugnayan na lang po kayo sa aming seminaryo. Muli po, maligayang Pasko po sa ating lahat. Ang ating pong susunod na misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay matamo ang iyong mga biyaya. Loobin mong tulad namin, tularan namin ang kabanalan at aral ng mga santo at ni Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. naway pagpalain kayo nating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.